to the Lord my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to his glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life, because of all kings will bow down to him. All nations will serve our Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to his glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life, because of you. Yeah, yeah, yeah. Those marvelous deeds, may it be with praise. Praise be to the Lord my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to his glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life, because of Purihin ang Panginoon mga kapatid, salamat po sa araw na ito at hindi tayo natapos sa Bible study. Ang dahil po natin mga kapatid sa araw na ito, tayo pinadako naman po sa Panginoon. Panginoon Jesus, salamat po. Napakabuti mo sa buhay namin. Tunay Lord na ikaw lang po o Diyos ang may author ng aming buhay. Ikaw din po Lord ang pinagmumula ng aming kagalingan. Panginoon, maging ang aming mga pagpapalong material na kailangan namin ay sa iyo po nagmumula, Panginoon Jesus. Kaya Lord, patuloy kami nanilikod sa iyo, humihingi ng kapatawaran, patuloy na kaabalahan sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoon, sino sa amin na narito ngayon na nanonood, nakikinig, na salita mo, na may mga karamdaman, pagalingin mo po sila, abutin mo po sila, Panginoon Jesus, at tulungan mo po sila sa kanilang mga kabigatan sa buhay, sa kanilang mga problema, tulungan mo po sila, Panginoon, na muling makatayo, makabangon, upang sa ganun ay mapaglabanan nila ang anumang mga pagsubok nila sa buhay. Lord, gamitin mo po, Panginoon, ang mensahe nito upang patuloy na magsilakas kami at patuloy, Lord, na kausapin mo po kami, Panginoon Jesus. Ilagay mo po sa likuran, O Diyos, na sa ganun po, ang iyong salita lamang, ang iyong kalooban lamang, ang Holy Spirit mo lamang, Lord, ang aming mapapakinggan ng Panginoon. Salamat po, magitas ka ng kaluluwa sa araw nito, Panginoon Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Hallelujah. Purihin ng Panginoon, mga minamahal, at basahin natin yung pinaka-text po natin.
Unang Pedro chapter 1 verse 23, yamang ipinanganak kayong muli, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yan. Kapanganakan muli, mga kapatid, sabi po ni Pedro, ay hindi daw po ito nasisira, mga minamahal. Ito po ay, sabihin natin, sa pamamagitan daw po ng salita ng Diyos, kaya po tayo na ipapanganak sa Espiritu. Okay, next, hallelujah, na pangalawang verse, unang Pedro 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo. Ipinanganak na muli tayo dahil sa kanyang awa sa isang buhay ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabuli ni Jesucristo. Okay, ang ating subject po ay pinamagatang bagong kapanganakan ay bagong buhay. Puri ng Panginoon. Speaking of bagong kapanganakan, mga kapatid, ito daw po ay bagong buhay natin. At kailangan daw po, hallelujah, na maunawaan natin kung bakit gusto ng Lord na tayo maipanganak na muli sa Espiritu upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Alam niyo po ba, madalas inaasam-asam natin na magkaroon tayo talaga ng bagong buhay. At yan po ay talagang naniniwala ako na maraming tao ang nakakaramdam at naghahangad at masumpungan yung bagong buhay. Hallelujah. Yung bagong buhay na kung saan magiging malaya ka. Bagong buhay na kung saan makikilala mo ang Panginoon Hesus. Bagong buhay, hallelujah, na kung saan, mga kapatid, ay sabihin po natin masusumpungan mo yung totoong buhay sa piling ng ating Diyos na buhay. Meron tayong tatalakayin, mga kapatid, dalawang tao po na napakahalaga sa Bible na dapat nating makilala kung paano sila nabago ng ating Panginoon. Mula nung sila po, dating wala sa Lord, dating masama, mga kapatid, pero nakasubong ng bagong buhay dahil ipinanganak sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya ganyan kahalaga yung kapanganakan sa tubig at sa Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. O sino po ito? Una po, dito po mga kapatid, bago po ang lahat, ay yung pagiging kapanganakan sa Espiritu o being born of Spirit is also referred to as the new birth. Tandaan natin, kapag tayo daw po tinawag na ipinanganak sa Espiritu, ito daw po ay bagong kapanganakan na po natin. Bagong kapanganakan. At ang bagong kapanganakan na yan ay gawa po mismo ng ating Panginoon, ng kanyang Holy Spirit. At nilalagay tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya sa tamang pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Kaya mahalaga na maipanganak talaga tayo at masumpungan natin yung kapanganakan talaga natin sa Espiritu para magkaroon tayong bagong buhay. Okay, hallelujah. Una po, walang iba kundi si Pablo. Isa po si Pablo na masasabi nating nakaranas ng bagong buhay. At hindi na si Pablo, kundi yung mga alagad. Pero ang tatalakayin natin ay si Pablo. Kapatid, sino pa si Pablo? Verse. Okay, anong verse yan? Babasahin natin. Unang Korinto 15 verse 9. Ito daw po yung dating niyang buhay, mga kapatid. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Yan daw po yung dating buhay ni Pablo. Kung hindi niya pa namimit ang Panginoong Hesus, hindi pa po siya mga ipinanganak sa Espiritu, at hindi niya pa naranasan yung bagong kapanganakan, ang dati niyang buhay ay punong-puno ng pag-uusig sa mga iglesia ng ating Panginoon, sa mga Kristiyano na ipinapangalan yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Ganit po siya sa mga Kristiyano ng araw, na kung saan ay pinapalaganap yung kabutihan ni Jesus sa buong Israel, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, yan ang buhay ni Pablo. Sinasabi niya sa sarili niya, nung wala siya sa Panginoon, siya yung pinakahamak na apostol sapagkat napakasama daw niya, mga kapatid. Inusig niya yung iglesia nung araw nung wala pa po siya sa Panginoon. Pangalawa, Roma 7 verse 15.
Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapopotan ko, yaon ang ginagawa ko. Hallelujah. Yung old na buhay ni Pablo ay talagang sabi niya, yung mga bagay na ayaw niya, yun daw yung ginagawa niya. At yung mga kinapopootan niya, yun din ang ginagawa niya. Dalawa sa kalooban ng Panginoon. Yun ang dating buhay niya. Kaya sabi niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat na maging apostol. Sapagkat nung araw, inusig ng mga iglesia, ng mga Krisyano, hallelujah, at yung mga bagay na masama, yun ang ginagawa niya. Why? Kasi po, hindi pa po siya na ipapanganak sa Espiritu. At hindi niya pa nararanasan yung bagong buhay. Ang dati niyang buhay ay malayo sa mga Krisyano nung araw. Kaya, sa sarili niya, ang dati niyang buhay ay marumi. At talagang hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Next, hallelujah. Gawa 9 verse 1 to 2. Sapagkat masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ng mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote. Yan din ang buhay ni Pablo. Nung araw, masidhi niya ninanais na patayin at usigin ng mga alagad ng Panginoon. Yan ang dati ng buhay. Verse 2. At humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roon nakaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki man, babae man, at madala sa Jerusalem. Dito natin makikita na si Pablo po ay isang dating mauusig ng mga Krisyano. At gusto niyang mapatay ang mga Krisyano na naglilingkod kay Jesus. At gusto niyang madakip ito upang dalhin daw po sa Jerusalem. Yan ang dating buhay ni Pablo. Hindi pa po siya na ipapanganak sa Espiritu. Yan ang dati niyang buhay na kung saan, mga kapatid, hallelujah, talagang pinatatakutan siya ng mga Krisyano ng araw. Hallelujah. Pero, nung na-meet niya ang Panginoon Jesus, at paano niya na-meet ang Panginoon, at paano siya nagkaroon ng bagong kapanganakan sa Espiritu, paano nangyari yung sa buhay niya, dati siyang mabuusik, dati siyang dumadakip ng mga Krisyano, at dati niyang inuusik ang mga Krisyano, gusto niyang ipapatay ang mga Krisyano, pero sa isang iglap, bakit? At ano ang nangyari kay Pablo? Paano nagkaroon ng bagong kapanganakan si Pablo na sa tingin ng mga tao ay imposible mangyari yung bagong kapanganakan na yun, yung bagong buhay, mga kapatid. Pero paano niya na-meet yung ganong buhay? Yung bagong kapanganakan. Okay, tingnan natin mga kapatid, basahin natin sa Gawa chapter 9 verse 3:20. Naglakbay si Saulo patungong Damasco nang sila'y malapit na sa lusod. Biglang kumislap sa paligid niya isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasog siya at narinig niyang isang tinig nagsasalita sa kanya, ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ayan. Bumagsak daw po si Saulo noong time na yon sa lupa at narinig niya yung isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Verse 5. Sino po kayo, Panginoon? Tanong ni Pablo. At ang sagot ng Panginoon, ako ay si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Verse 6. Ano? Verse 6. Tumindig ka't pumasok sa lusod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Noong time na yun, na bumagsak siya, nabulag na po siya. At hindi na po siya makakita noong time na yun. Sa sobrang liwanag daw po, ng liwanag na nasa paligid niya, noong oras na yun. At talagang nabulag siya, hindi siya makakita. Nabigla yung makasama niya, bakit siya nabulag. Pero hindi naririnig yung pag-uusap ng Lord mula sa kalangitan na kinakausap si Pablo na kung bakit inuusig niya ang mga Kristiyano ng time na yun. Pero hindi maintindihan ng mga kasamahan niya sa paligid niya
kung ano yung narinig ni Pablo. At ang sabi ng Lord sa kanya, tumindig ka. Pablo, pumasok ka sa lungsod. At sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Verse 7, natilihan ng mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Verse 8, tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom noong time na yun. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang panganay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain at ang sabi, Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon ni Ananias, pumunta ka sa kaya'y matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sabi ng Panginoon, at siya'y nananalangin ngayon. Verse 12, sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya, Ananias, at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita. Sabi ni Ananias, Panginoon, bakit ko pinapupunta sa akin si Saulo o si Pablo samantalang marami na nakakabalita na siya yung umuusig sa mga Kristyano? Pero bakit ko siya tinatawag? Ayan, pinatanong ni Ananias. At nang parito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat na tumatawag sa iyong pangalan, Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, Ananias, sapagat hinirang ko si Pablo upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapupunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papuntahin. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagkatay may nalaglag na tila makaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya, tumindig siya agad at nagpabautismo. Ayun. Nung time na yon, yung siya'y pinalangin ni Ananias, mga kapatid, hallelujah, ay nalaglag daw po. Yung tila kaliskis mula sa mga mata niya, nung siya po'y nagpabautismo. Hallelujah. At siya'y tumindig. Verse 19, at kumain siya, na nauli ang kanyang lakas, at si Saulo ay ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. At pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Ayun. Doon po na-meet ni Pablo yung pagbabago ng buhay. Mula na siya po'y nabautismo sa tubig, naranasan niya yung bagong kapanganak sa Espiritu. At nung siya po'y pinanganak sa Espiritu ng time na yun, naging mas maalaw pa po siya sa mga alagad. Mas matindi pa po siyang mangaral noong time na yun. Mas matindi yung kanyang pagnanasa na maipakilala si Jesus sa mga tao. Bakit po? Dahil natanggap niya yung kapanganakan sa Espiritu. Natanggap niya si Jesus sa buhay niya. At yun ang nagbigay sa kanya ng sigla sa buhay. Yung kapanganakan sa Espiritu. Doon siya nagbago ng buhay, mga kapatid. At mahalaga po sa buhay natin na dapat nating malaman na ang magpapakompleto lang po ng ating buhay ay kapag naipanganak tayo sa Espiritu. Doon magsisimula, mga kapatid, yung kaalaban natin mapaglingkuran si Jesus. Doon magsisimula yung kainitan natin mapaglingkuran si Jesus. Kapag naipanganak tayo sa Espiritu, doon tayo magsisimula ng pagbabago ng buhay na matagal nating inaasam. Matagal na natin gusto mawala yung anong kasalanan. Doon po magsisimula kapag tayo po'y naipanganak sa Espiritu. Kaya mahalaga po sa buhay natin bilang pananampalataya, bilang lumalapit sa Lord, bilang gustong maglingkod sa Panginoon Jesus, hindi kailangang mag-isa ka.
sa ginagawa mo na paglilingkod sa Panginoon. Kailangan mo ng Espiritu ng Panginoon. Kailangan mo maipanganak sa Espiritu ng Panginoon upang sa ganun, madaig mo yung gawa ng laman sa buhay natin. Madaig natin at matalikuran natin yung dati nating mga buhay at mamit natin bagong buhay na punong-puno ng pag-asa, mga kapatid. Punong-puno ng kainitan na manunod natin si Jesus kapag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Bagong kapanganakan ay bagong buhay. Kaya nga, mga kapatid, maraming tao gusto magbago ng buhay, pero it's sad to say, hindi mo magagawa kapag nag-iisa ka. Hindi mo magagawa kapag wala si Jesus sa buhay mo. Hindi mo magagawa magbago kapag hindi mo isinuko ang sarili mo sa Panginoon. Hindi mo magagawa, mga kapatid, na matanggap ang pagbabago ng buhay kapag wala sa iyo ang Holy Spirit ng Panginoon. Kailangan maipanganak sa Espiritu. Kailangan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, doon magsisimula yung kapanganak sa Espiritu, mga kapatid. At mamipit mo yung bagong buhay. Bagong buhay sa piling ni Jesus. Bagong pag-asa sa puso at isipan. At makakayanan mo ang lahat ng mga problema mo sa buhay. Mahaharap mo ang lahat ng mga takot mo sa buhay. Mahaharap mo ang lahat ng mga unos mo sa buhay na nilalatag ng kaaway, mga kapatid. Kung ikaw po naipanganak sa Espiritu, kailangan maipanganak tayo. Kailangan magkaroon tayong bagong kapanganakan. Kaya ngayong Holy Spirit ng Lord ang kailangan natin sa buhay. Hallelujah. Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, mga kapatid. Kaya mahalaga po. Mahalaga. Hallelujah, na maunawaan natin na ang bagong kapanganakan ay bagong buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga si Pablo, mga kapatid, grabe, dati po talagang sabi niya sa sarili niya, siya po yung pinakamasamang apostol. Siya po yung hindi karapat-dapat na apostol na tinawag ng Lord. Pero tinawag ng Lord sapagkat doon nakita ng Lord yung puso ni Pablo sa kabila ng mali yung kanyang mga hangarin sa buhay, mali yung prinsipyo niya sa buhay, pero nakita ng puso ni Pablo na ito si Pablo dito isang araw kapag binago ng Panginoon ay tunay na maluluwalhati niya ang Panginoon Jesus. Sapagkat nakita ng Lord yung puso ni Pablo kung paano talaga siya magtrabaho sa harapan ng Panginoon. Kung paano niya kayang tiisin ang lahat ng bagay. Kaya nga po, sa kabila ng mali yung pananaw ni Pablo, prinsipyo ni Pablo nung araw, malayo doon sa kalooban ng Panginoon, pero tinawag pa rin ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Bible, ang Lord tumitingin sa puso ng tao. Hindi niya tinitingnan yung ginagawa ng tao. Ang tinitingnan niya yung puso mo. May pag-asa ka pang mabago. May pag-asa ka pang magbago ng buhay. May pag-asa ka pa sa kabila ng kaguluhan mo sa buhay. Sa kabila ng marami kang problema sa buhay. Sa kabila ng tila baga hindi mo makita yung pintuan para magkaroon ng panibagong buhay at pag-asa. Pero may pag-asa kapag isinuko mo ang buhay mo kay Jesus. Kapag totoo, baliwala ang lahat ng bagay pag wala si Jesus. Baliwala ang meron ka ngayon na material. Pero kapag wala ka naman at hindi mo nararanasan ang bagong kapanganakan sa Espiritu, hindi mo mararanasan ang iba yung pagkaklaran sa buhay. Kaya nga si Pablo, mula nung ipinanganak siya sa Espiritu, sa pamamagitan ng bautismo, tatanggap niya yung Espiritu ng Panginoon, doon niya namit ang pagbabago ng buhay. Kaya very eager po siya mula nung nakilala niya ang Lord. Hindi po siya matawaran sa kanyang paglilingkod. Hindi siya matawaran sa kanyang sakripisyo. Hindi siya matawaran, mga kapatid, sa mga tinitiis niya sa buhay. Balo wala yung mga tiisin. Ang mahalaga mga paglingkuran na sa Jesus habang may buhay. Yan yung bagong kapanganakan. Hindi makatawanan yung kanyang mga sakripisyo. Tila baga hindi napapagod. Sapagkat may kagalakan nararamdaman sa puso at kaibuturan ng puso niya at kaluluwa. Ang mapagsilbihan sa Jesus, ang mapaglingkuran sa Jesus sa buhay niya, at maipangaral sa Jesus sa maraming tao, maipakilala sa Jesus kung sino si Jesus. Hindi lang siya tao, kundi siya ay Diyos sa buhay. Yun ang nararamdaman ni Pablo. Mula nung siya ipinanganak, nagkaroon siya ng bagong buhay.
At ang bagong buhay na yun ang nararanasan niya. Yun ang bagong buhay na yun na gusto niya rin mangyari sa ating kapatid. Hallelujah. Hindi na po siya nabubuhay yung sa kanyang sarili. Nabubuhay na lang po siya na maipangalan sa Jesus at magligtas sa maraming kaluluwa at maituwid ang mga tao sa maling pananaw sa buhay. Yun yung bago kapanganakan na nararanasan ni Pablo. At yun ang gusto ng Lord na maranasan din po natin. Hallelujah. Kaya gusto ng Lord, makunawaan natin, importante mabautismo sa tubig at kasunod nun ay papanganak ka sa Espiritu ng Panginoon at mamimit ng bagong buhay na matagal mo nang inasin. Purihin ng Panginoon. Okay, next. Hallelujah. Pangalawa naman po, na ating pong tatalakayin na nagkaroon din po ng pagbabago ng buhay mula nung siya na ipanganak sa Espiritu ay walang iba kundi si Cornelio. Ang sabi ng Gawa chapter 10 verse 1 to 2, ito yung buhay ni Cornelio nung hindi pa niya na-meet ang Panginoon Jesus. Ito yung gawain niya ng time na yun. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana ng hukbong Romano. Verse 2. Ang taong ito, si Cornelio daw po, ang taong ito, verse 2, ang taong ito ay sumasamba. Sumasamba na rin siya. At may takot sa Diyos. Yan ang buhay niya nung hindi pa niya namit yung kapanganakan sa Espiritu. Si Cornelio daw po, verse 2, ay sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi ito nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo. Mapagkawagawa din si Cornelio. Mapalasamba sa Diyos, may takot sa Diyos. At laging nananalangin sa Diyos. Yan daw yung buhay ni Cornelio. Nung hindi pa niya namimit si Jesus at hindi niya naranasan yung kapanganakan sa Espiritu. Mabuting tao din pala si Cornelio noong time na yun. Nung hindi pa niya naranasan yung kapanganakan sa Espiritu. Verse 3. Minsan, mag-ikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nagpe-pray siya ng time na yun. At nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niya na pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin na takot na sumagot. Ano po iyong Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalugdan ng Diyos, Cornelio, ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong yun. Yun pala yung maganda po kay Cornelio. Na bagamat hindi pa niya namimit ang Panginoon Jesus, hindi pa niya nararanasan yung kapanganakan sa Espiritu, pero nalugod na raw po sa kanya ang Diyos. Bakit nga hindi malulugod ang Panginoon kay Cornelio? Isa sinabi natin kanina sa verse 1, siya po ay madasalin, matulungin, para sa Diyos, may takot sa Diyos, at talagang walang pagod na talagang nag-aalay sa ating Diyos sa buhay. Yun ang buhay ni Cornelio, pati sa bahayan niya. Nung hindi pa nila namimit ang Panginoon Jesus at hindi pa nila namimit yung kapanganakan sa Espiritu, masipag na sila sa kabanalan. Masipag na sila sa pagtulong sa ibang tao. Masipag na sila. Kaya nalugod ang Panginoon sa kanya. At sa kaluguran na nangyari kay Cornelio, nalugod ang Diyos sa ginagawa niya, dinagdagan pa ng Panginoon para makompleto yung kaligtasan ni Cornelio, pati yung kanyang sambahayan. Ano po yung gagawin ng Lord sa kanya para makompleto yung kanyang pagiging mabuting tao, religiosong tao, para samba at mapagbigay? Ano yung ikinukompleto ng Panginoon sa kanya? Diretso tayo. Verse 5. Sabi ng anghel kay Cornelio, magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Joppe upang sunduin ang isang taong ang ngalan ay Simon na tinatawag ding Pedro. Kaya pinsusundo ng angel kay Cornelio si Simon Pedro para makompleto yung kaligtasan ng kanyang sambahayan. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos, isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari, saka inutusan sa Joppe. Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang sinugo ni Cornelio. Nang malaman nila ang bahay ni Simon,
sila ay, verse 18, sila ay nagpunta at nagtanong kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Nakarating na yung mga utusan ni Cornelio at malapit na po sila kay Pedro. Verse 20, at ang sabi po dito sa verse 20, manaog ka, huwag mag-atubiling sumama sa kanila. Pedro, manaog ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila sapagat ako ang nagsugo sa kanila. Yun ang spirit po ng Panginoon kay Pedro. Nanaog si Pedro sa bahay niya sapagkat nandun na po yung inutusan ni Cornelio na sunduin si Pedro sapagkat may ipapangaral si Pedro kay Cornelio pati sa kanyang buong sambahayan. Verse 21, kaya pumanaog si Pedro at nagsabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano po ba ang may paglilingkod ko? Kami po'y pinapupunta rito ni Kapitan Cornelio, tugon nila. Siya po ay mabuting tao at may takot po sa Diyos at iginagalang ng bansang Hudyo. Sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang inyong sasabihin. Yun ang sabi po ng mga inutusan ni Cornelio. Next. Verse 24, dumating sila sa Cesarea matapos ang maghapong paglalakbay, naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan na kanyang inanyayahan. Okay. Verse 25, sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumindig kayo, ako ay tao ring katulad ninyo. Kaya huwag niyo akong sasambahin. Okay, kundi ang Panginoong Diyos. 27, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok ng bahay at nakita ni Pedro na maraming tao sa bahay ni Cornelio. At sinabi niya, alam ninyo na isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Kasi noong time na yun, ang batas po ng Israel ng araw, bawal makipag-usap ang mga Hudyo sa mga taga-hintil. Yung hindi mga Hudyo, mga batid. Hallelujah. Bawal po sila makipag-usap sa mga hintil. Subali, ipinaalam sa akin ng Diyos, sabi ni Pedro, na ang sino man ay huwag kong ituturing na hindi karapat-dapat pakitunguhan. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Ayan, doon po nakita ni Pedro na walang itinatangi ang Panginoon. Basta't ang isang tao gusto maglingkod sa Diyos, pinapupuntahan ng Panginoon sa mga alagad. Kaya sabi ni Pedro, walang itinatangi ang Panginoon. Basta't ang tao dating masama o kaya hindi naman masama, pero hindi pa niya namimit ang Panginoon, kailangan makilala si Jesus ng mga taong ito. Kaya yun ang na-realize po ni Pedro. At ito si Cornelio ay hindi naman po totally masama kasi madasalin po siya. Palasamba sa Diyos, mapagkawang gawa, may takot sa Panginoon, pero may kulang. At yun ang kailangan niyang marinig, yung pangaral ni Pedro galing kay Jesus. Verse 35, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya, sabi ni Pedro, kay Cornelio sa kanyang pamilya. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ayan, nalulugod daw po ang Lord. Mga kapatid, kapag gumagawa ka ng matuwid, malulugod sa iyong Panginoon at lalo kang magpapakilala sa iyong Panginoon. Next. Verse 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig na salita. Yun ang nangyari, mga kapatid. Yun ang nagpakumpleto po ng salvation ni Cornelio pati ng kanyang sambahayan. Na habang nangangaral si Pedro, bumaba yung Holy Spirit ang Lord sa kanilang sambahayan, mga kapatid, at sila ay binautismuhan po sa Espiritu. Next. Verse 45, namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Yun. Nagtataka yung mga kasama ni Pedro. Bumaba yung Holy Spirit kay Cornelio, pati sa kanyang sambahayan at mga kaibigan naroroon sa bahay. At doon, nakita nila
mga kapatid, na sila'y pinanganak sa Espiritu. Hallelujah. Next. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika. Nung bumaba yung Holy Spirit sa kanila, nung habang nangangaral si Pedro, nagsalita sila ng iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo, sino pa ang makakahadlang na bautismuhan sila sa tubig? Ayun. Sino pa makakahadlang na mabautismuhan sila sa tubig samantalang inuna yung bautismo sa Espiritu Santo? Sabi ni Pedro, na-meet nila yung kapanganakan sa Espiritu ng Panginoon, kaya kailangan nilang mabautismuhan sa tubig. And 48, at iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Puri ng Panginoon. Makikita natin dito na si Cornelio, mga kapatid, bagamat siya po ay religyosong tao, banal, masipag sa kabanalan, madasalin, mapagkauwang gawa, pero may kulang. At ang kulang ay yung mabautismuhan siya sa tubig at sa Espiritu upang magkaroon sila ng bagong kapanganakan sa buhay, para magkaroon sila ng bagong buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin na kapag mabuting tao ka, hindi mo na kailangan bautismo sa tubig. Kapag sinabi mo, religyoso ka, hindi mo na kailangan mamit sa Jesus, mali. Eh dito pa lang kay Cornelio, madasalin palasamba mapagkaawang gawa pa, mabait na tao, pero bakit pinapunta si Pedro sa kanila? Kasi kulang Kulang yung kabutihan ni Pablo, kulang mga kapatid yung pagiging madasalin ni Cornelio, kulang. Kailangan niyang mamit ang Panginoon Jesus. Kailangan niyang mamit ang kapanganakan sa Espiritu Santo. At yun ay walang iba kundi kapag nabautismo ka sa tubig, babautismo ka din po sa Espiritu Santo. Doon magsisimula yung bagong buhay natin. Doon magkakaroon tayo ng bagong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang daming tao naghahanap ng tunay na kakontentuhan sa buhay. Tunay na kapayapaan. Tunay na kapahinahan. Tunay na kasiyahan. Kaya lang hindi mangyayari po yan kapag hindi mo na-miss si Jesus. Kapag hindi ka nabautismo sa tubig at hindi ka nabautismo sa Espiritu Santo. Sapagkat kapag nabautismo ka sa tubig, isusunod ng Lord yung bautismo sa Espiritu Santo. May mga pagkakataon naman na nangyari kay Cornelio, nauna yung bautismo sa Espiritu at sumunod yung bautismo po sa tubig. Mga kapatid, sa mga nanonood, mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng bagong kapanganakan. Magkaroon tayo ng bagong buhay at bagong pag-asa. Yan ay sa pamamagitan na kapag isinagawa natin yung kalooban ni Jesus sa buhay natin. Kaya huwag natin isipin na kontento ka na sa pagiging mabuti mo. Huwag mong isipin na kontento ka na sa pagiging mapagkawang gawa mo. Yes, totoo, nakikita ng Lord yung kabutihan mo sa tao, kabutihan mo sa pamilya mo. Pero may kulang. Kailangan mo makilala sa Jesus. Kailangan makilala. Ano ang dapat nating tandaan kapag ikaw ay may bagong buhay na galing kay Jesus? Ano dapat nating tandaan? At huwag kakalimutan na kapag tayo nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, kasunod po niya yung bautismo o kapanganakan sa Espiritu Santo. At ano yung dapat natin tandaan? Ginagawa habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Number 1. Basahin natin yung Roma 14 verse 7 to 8. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. At sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin ng Panginoon, mabuhay ka para kay Kristo. Yan ang unang dapat nating tandaan. Yan ang number 1. Mabuhay ka para kay Kristo. At mamatay ka para kay Kristo. Huwag na sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin, mga kayo, yung araw nung tayo nagising po at nalaman natin ng tama at mali, ano ba ginagawa natin yung araw nung hindi pa po natin namimit si Jesus? At hindi pa natin narinig ang salita ni Jesus?
Di po ba yung mga gawain natin taliwas po sa kalooban ng Panginoon? Nabubuhay tayo sa sarili natin nung araw. Wala tayong ibang pinapakinggan kundi yung sarili natin. Yung dinidikta ng ating konsensya. Yung ating nalalaman, naririnig. Yun ang sinusunod natin sa buhay. Doon lang tayo nakadepende. Nabubuhay tayo sa sarili natin. Wala tayong pakialam pati sa mga payo ng Panginoon, sa mga salita ng Panginoon. Kasi nabubuhay tayo sa sarili ng araw. Pero kung na-meet mo na si Jesus at tinanggap mo yung bagong kapanganakan, ang Holy Spirit, ang Panginoon, huwag ka nang mabubuhay sa sarili. Mabuhay ka na para kay Jesus. Mabuhay ka na para maglingkod kay Jesus. At sundin mo ang kalooban ni Jesus. Wala na tayong gagawin kundi gawin ang kalooban ng Lord para mabuhay tayo ng masigla. Mabuhay tayo ng maayos. Mabuhay tayo ng may kapayapaan, kapatid. Yes, totoo yan. Kapag wala si Jesus sa buhay natin, hindi tayo naipanganak sa Espiritu. Mananatili tayong gapos sa kahirapan. Mananatili tayong gapos, mga kapatid, sa kasalanan. Mananatili po tayo sa gapos sa maling paniniwala natin na naririnig natin sa kapaligiran. Lifetime na, tamang panahon na ma-meet natin si Jesus at mabuhay tayo para kay Jesus. Yun ang gagawin na lang natin para po ma-overcome natin ang lahat ng problema sa buhay. Pangalawa, ano dapat pa natin gawin? Okay. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo nangamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Ha? Kaya tandaan natin mga kapatid, mabuhay man tayo o mamatay, dapat para sa Panginoon. Yung buhay natin, para sa Panginoon. Kung mabubuhay ka pa ng matagal, para sa Panginoon ang buhay mo na yan. Kapag dinugtungan ka ng buhay ng Panginoon, para sa Panginoon na yan. Yung nalalabi mong buhay at dapat kong paglikuran ng Panginoon Jesus. Sapagkat yun ang pinakamasarap na gagawin mo sa buhay mo. Ang mapaglikuran sa Jesus, hindi ang sarili po natin. Magiging talo tayo kapag pinaglikuran natin sarili natin. Puro kabiguan ang mararanasan natin. Kapag sarili natin ang pinaglikuran natin, kapatid. Kung sarili natin yung pinaniniwalaan natin, puro kabiguan ang matitikman natin sa buhay natin. Yes, totoo yun. Wala kang malalasak na tagumpay. Wala kang malalasak na kapahinga, kagalakan. Kapag puro sarili ang iniisip natin. Ano na? Ang buhay natin may sila. Minsan, ngayong buhay tayo, hindi natin alam baka mamaya wala na tayo, kapatid. Ang gusto ng Panginoon Jesus sa iyo, mabuhay ka para kay Jesus. At kung mamamatay tayo, para kay Jesus. Dapat yung natitirang mong buhay, ipaglingkod na po natin para magkaroon tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong kapanganakan kay Jesus. Okay, next. Pangalawa, saan pa tayo dapat nabubuhay? Mateo 4 verse 4. Datapwat siya sumagot, sinabi ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Saan tayo dapat mabuhay? Una, mabuhay tayo para kay Kristo at mamatay para kay Kristo. Ang pangalawa naman na dapat natin tandaan, bilang pinanganak sa Espiritu ng Panginoon, mabuhay tayo sa salita ni Kristo. Magkakaroon ka ng bagong buhay. Kapatid, di ba naranasan natin yung araw, wala tayo sa Lord? Ano naranasan natin? Sa dulo ng buhay natin ng time na yun, di ba napapagod na tayo? Pagod na tayo ng time na yun. Pagod na tayo sa kahirapan, pagod na tayo sa magulong buhay, pagod na tayo mga kapatid sa walang direksyon na buhay. Bigat na tayo sa mga problema natin. Kaya sabi natin sa Lord, bago natin namit ang Panginoon, Lord, pagod na. Lord, gusto kitang makilala. Lord, gusto kitang masutulan. Lord, gusto ko nang magbago ng buhay. Sawaan na ako maging masakit. Sawaan na ako maging malayo sa iyo. Sawaan na ako, Panginoon, na hindi ko mamit, Panginoon. Napapagod na rin ako, Lord. Kaya nga, mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon Jesus sapagkat napakabuti namin. At hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, huwag tayo magsama.
Maaaring hindi regular yung ating pagsambahan. Wala tayong gatherings talaga sa ngayon. Pero kahit sa bahay na, makakapili mo si Jesus. Kahit sa bahay, mapupuri mo ang Panginoon. Kahit sa kwarto mo na, bawat araw, dito mo nag-aral sa Panginoon. Bawat oras na lumilipas sa bawat araw na dumataan sa atin. Huwag mong kakalimutan mag-pray. Huwag mong kakalimutan makipag-tutulik sa presensya ng Diyos. Huwag mong kakalimutan basahin ang kanyang salita. Huwag mong kakalimutan kapatid yung mga pangako ni Jesus. Hallelujah. Sapagkat tayo pinanganak sa Espiritu, ibig sabihin, bagong buhay. At yung bagong buhay na gusto ng Panginoon ay patuloy natin malasap sa araw-araw hanggang sa dumating ng ating Diyos. Kapatid, mga iba sa inyo, kahit Krisyano na, minsan napapagod ka na. Kahit Krisyano na tayo, minsan nakakapagod. Minsan nakakalimot ng tao tayo ito. Talagang natural po yung bilang tao. Minsan napapagod tayo sa dami ng problema natin na kinakaharap. Nandiyan pa yung wala kang pera, nandiyan yung may karamdaman ka, nandiyan yung inuusig ka pa, nandiyan yung pinagtatawanan ka, nandiyan yung nababaon ka sa utang, nandiyan yung minsan, naluloko tayo. Hallelujah! Minsan napapagod na tayo. Pero sabi ng Lord, sa tuwing nakakaramdam tayo ng ganyan kapaguran, lumapit lagi tayo kay Jesus. Lapit tayo na lapit. Lumapit lang lagi na lumapit tayo. Huwag tayo magsawa lumapit kay Jesus. Huwag tayo magsawa tumawag kay Jesus. Huwag tayo magsawa mga kapatid na magpayakap kay Jesus. Huwag tayo magsawa manalig kay Jesus. Sapagkat si Jesus na nasusi para masagot yung ating mga problema. Si Jesus lang ang susi para malutas yung ating mga problema. Si Jesus lang ang susi, kapatid, para magkaroon tayo ng bagong pag-asa. Mabuti ang Panginoon. Kaya gusto na Lord. Hallelujah. Na patuloy ibigay mo ang buhay mo sa akin. Manalangin tayo. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Oh, halalabakan na nahiya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, halalabakan na nahiya ng labakan. Oh, glory, 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 glory. I can feel His presence. I can feel His Holy Spirit. And I believe na nararamdaman mo ngayon Holy Spirit. Because our Lord Jesus is our Lord. Panginoon, sabi mo, kapag nakakaramdam kami ng kabigatan, makakaramdam kami, Panginoon, ng panubayan, at nakakaramdam ng burnout, lumapit na kami sa iyo, at bibigyan mo kami ng panibagong kapahinga. Bibigyan mo muli kami ng panibagong buhay. Bibigyan mo muli kami ng panibagong lakas upang muli makalaban at makaharap sa mga problema. Panginoon, sumasandal kami sa iyo. Naniniwala kami sa iyo. Nananagan kami sa iyo. Nagpapakumbaba kami sa iyo. Humihilig kami sa iyo. Na lagi mo kami yakapin. Lagi mo kami paalalahanan. Lagi mo kami ibaba, Panginoon, upang ikaw ang aming maitaas. Ikaw ang aming mapaglikuran. Ikaw lang, Lord, ang magiging sentro ng buhay namin, Panginoon Jesus. Habang kami nabubuhay, ipapangaral ka namin. Ibabahagi ka namin. Itataas ka namin sa kapwa namin tao, Lord, upang marami ang makakilala sa iyo. Sana abutin mo, Lord, ang mga nakikinig ngayon. Abutin mo, Lord, ang naniwala.
At Lord, tulungan mo sila sa mga pinagdadaanan po nila ngayon. Madama nila ang iyong yakap. Madama nila, Lord, ang presensya mo. Madama nila ang kagalingan mo, Lord. Madama nila, Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Sapagkat tinawag mo kami, Lord, para may panganak sa Espiritu upang magkaroon kami ng bagong buhay, bagong Espiritu, bagong puso, bagong pananaw. At ikaw, Lord, Panginoong Isus, ikaw lang ang mag-isentro ng buhay namin. Ikaw lang ang pagdaanan ng buhay namin. Ikaw lang ang pagdaanan ng aming lakas at hininga hanggang sa tulo ng aming hininga, Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang aming buhay at kaluluwa. Ikaw nang bahalang mag-ingat sa bawat isa. Hallelujah. At magligtas ka pa ng maraming kaluluwa, Lord. Manatili kami sa gawain mo. Nawa, ay makinig lagi kami, Lord, sa salita mo upang patuloy na hindi kami manghina. Bagkos, lagi kami magsilakas habang hinihintay namin, Lord, ang tamang panahon na magkakasama-sama kami sa gawain ng Diyos. Kaya, Lord, ikaw nang bahala magpala sa mga nakikinig. Pagpalain mga kapatiran po, pagpalain ng mga marko sa buhay, pagpalain ng mga senior council namin, pagpalain ng aming Bishop Louie, ng family, at sa lahat ng tugahan, Lord, Lord, Jordan, sa ibang church mo, Lord, na nanonood ngayon, Diyos, pagpalain mo, Lord, ang lahat, Panginoon, na pinagpapala ko sila. At nawa, Lord, dalhin nila ang salita mo ito sa araw-araw na buhay nila. At lagi nilang marinig at maisip na mahal mo sila. Pinakamamahal mo sila. Kaya pinagpapala mo lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay po rin ang Panginoon ng pag-announcement po sa araw na ito. Our Facebook page. Click lang po natin in Jesus Christ to God be the glory. Kaya sa atin ay magiging yung ating YouTube channel ay Jesus Christ to God be the glory. Sa atin ay kay sa atin ay sana every Saturday, 3 p.m. ay patuloy tayong manood at makinig ng ating Bible study online. Pagkatapos ng Sabado po, yung linggo natin kay Bishop Louie po. Okay, pangalawa po, yung prayer and counseling. Sino man po ang gusto kong magpa-pray over at mag-counseling, pa-counseling po o mga tanong, please call or text sa number po namin 0936-6350524. Tiin po yan mga kapatid. Sana po tuloy po tayo tumawag. Okay, ang ating mga tithes and offering po ay ipadala lang po natin sa Palawan Express. Ang ating receiver po ay si Sister Teodora Andres. Sa number po niya 0935-476-7619. Ayan, hallelujah. Sana huwag tayo magsawa po. At ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon sa inyo po pang pagbibigay, walang sawa po pagbibigay, mga kapatid ko po, sa Taytay, sa Binoonan, hallelujah, sa Kainka, sa mga po, sa pagbibigay. Hindi ko na po babanggitin ang inyong mga pangalan, pero nakikita mo Lord, katapatan, pagmamahal sa inyong gawain, ang gusto mo magpala po sa inyo. Ang inyong mga binibigay po ay ating po dinadala din po sa ating mga gastusin po. May monthly po tayong bayarin sa church at may mga binibili po tayo ng pangangailangan ng leaders ngayon na para po maayos natin yung mga gamit natin para po dumating ang time na full plus na po yung ating gatherings ay magiging maayos po. Makikita niyo po na sinisinap natin yung mga gamit natin mula sa maliit na bagay hanggang sa mga bagay na order, microphone. Pilitin po natin yung lalagyan po ngayon sa ngayon. Kaya nga po, ang inyong mga pabibigay ay nakakatulong para po ma-improve, mapaayos, mapaganda po at masinop yung ating mga gamit. Hallelujah po kayo. Sana po kayo masawa po at ako natutuwa sapagat lahat po kayo ay ginagamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng pondo sa pangangailangan po ng Diyos. Kaya hindi ko po mga kapatid, hindi man po ako
magbabalik po, ang magbabalik po ng mga binibigay. Isang dahil bayong pagpapala po ang ipabalik sa inyo ng Panginoon. Ito po yun, ang inuunan kayo natutuwa po, Lord, sa inyong magbibigay, lalo pa kayo pagpalain, at lalo pa lumabang ng negosyo, ng mga trabaho, ay pinapanalangin natin ang pagpapala para po makasunod din kayo makatulog sa buhay. Ako'y natutuwa sapagkat binigay kayo ng Lord sa atin, sa Diyos natin, para magpapagabagin ng gawain ni Kristo. Kung wala po kayo, sana kaya po po ng Diyos natin. Kaya napapasalamat ako sa inyong pagmamahal at sa inyong pagbibigay. Sana lalo pa kayong maging katuwang ng Diyos sa mga balik ni Jesus. Pagpalain po kayo at salamat po sa inyo. Susunod po na masapat. Salamat.